Nagtipon noong June 18 ang mga manghahabi ng Inaul at iba pang mga stakeholder para sa ikalawang Cultural Workers Conference na isinagawa ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Ito ay bilang bahagi ng mga konsultasyong naglalayong higit pang mapalakas ang pangangalaga at pagpapaunlad ng tradisyonal na paghahabi ng Inaul. Narito ang report. Bilang pagpapalakas sa tradisyon at kultura, ginanap kamakailan ang ikalawang Cultural Workers Conference sa pangunguna ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage. Dinaluhan ito ng mga manghahabi ng Inaul, cultural workers, tagapagtaguyod ng pamanang kultural at mga kinatawan ng mga lokal na pamahalaan upang talakayin ang mga estratehiya para sa pangangalaga, promosyon at napapanatiling pagpapaunlad ng mga sining, likhang kamay at tradisyong pangkultura ng Bangsamoro. Bahagi ang pagtitipon ng patuloy na pagsisikap ng BCPCH na makipag-ugnayan sa mga komunidad sa paghubog ng mga polisiya at programang sumusuporta sa pangangalaga ng pamanang kultural sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kanyang pambungad na mensahe, binigyang diin ni BCPCH Commissioner para sa Maguindanao na si Dr. Salim Lingasa ang kahalagahan ng pagiging sensitibo sa kultura. Ito ay nangangahulugang pagkilala na ang Inaul ay hindi lamang isang disenyo o palamuti, kundi bahagi ng pagkakakilanlan at kasaysayan ng isang komunidad. When we speak about Inaul, we are not simply talking about a beautiful woven fabric. Hindi lamang ito tila na may magandang kulay at disenyo. Inaul is a living heritage. It reflects the history, identity, values, and artistry of the Maguindanao people. Ito ang palagi nating in-emphasize na. Whenever we look into that fabric o Inaul, nagawa ng mga ninuno natin and we inherited that, na hindi siya basta-bastang tila lang o ano lang na pabrik, kundi ay talagang nagre-represent ng identity natin. That's why we should be very proud of that. Yung weavers ng Inaul na until ngayon, they are still struggling and breathing. Inshallah, very proud tayo of this. Binigyang diin naman ni Provincial Director Romeo Jocolano ng Ministry of Trade, Investments and Tourism, Maguindanao, ang mahalagang papel ng mga manghahabi sa pagpapatuloy ng tradisyong ito. So, ang challenge ngayon is nasa atin, especially sa mga natin, pinaka-stakeholders natin, yung weavers, yung gumagawa ng Inaul. Wala nang masyadong argument on Inaul as our cultural heritage kasi recognized na talaga yan. Walang pwedeng mag-own ng heritage ng Inaul kundi Maguindanao lang. From the very beginning, ang namin sa Inaul is hindi mo technically mapapreserve ang isang kultura o isang katulad nitong Inaul kung hindi mo gagamitin. Mawawala siya naturally. Lahat naman ng hindi mo na ginagawa, hindi mo na in the long run, naturally, mawawala siya. So, kailangan mo talaga siyang i-preserve, i-promote. Tampok sa conference ang mga focus group discussion kung saan malayang naibahagi ng mga kalahok ang kanilang pananaw hinggil sa pangangalaga at pagpapaunlad ng Inaul, kabilang sa mga tinalakay ang usapin ng cultural sensitivity, mga tradisyonal na disenyo, intellectual property at kinabukasan ng paghahabi ng Inaul. Matapos sa mga paunang konsultasyon sa mga manghahabi ng Bangsamoro, ihaharap ang mga natuklasan mula sa ikalawang Cultural Workers Conference sa mga lokal na pamahalaan sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, gayon din sa mga designer ng Inaul, cultural advocates at iba pang stakeholder. Layunin ng mga konsultasyon na makalikom ng datos at pananaw para sa pagbuo ng mga polisiya at programang magsusulong at mangangalaga sa tradisyon ng paghahabi ng Inaul. Yana Sanday, BIO News.